Boss Ruan. Boss Zhang. Ang ganda ninyong dalawa, boss. Bagay na bagay talaga kayo ni Miss Su. Maligayang pagdiriwang. Salamat sa pagdalo, Boss Zhang. Kahit napakasalan mo si Kuya Yucheng, Suli, sa akin pa rin siya. Kuya Yucheng. Pwede bang samahan ako ni ate mamaya doon sa tabi? Para kumuha ng ilang litrato. CJ. Ang ganda nga ng tanawin sa tabing dagat, sulit itong alalahanin. Baka kung kailan, hindi na ito makikita. Kung wala kang masabing maganda, manahimik ka na lang. Mamaya. Huwag kang lalapit sa dagat, baka magkasakit ka. Ruan Yucheng, ito na ang huli. Na magpapanggap ako para sa iyo. Dahil, mamamatay ako sa ating kasalan. CJ. Ang lakas ng loob mong gumanti. Alamin mo, kahit na ikasal ka kay Kuya Yucheng, hinding-hindi mo ako mapapalitan. Panghalili ka lang, pero ang yabang mo. Ikaw. Dahil ang sweet-sweet ng tawaran ninyong magkapatid. Espesyal akong naghanda ng regalo para sa inyo ngayong araw na ito. May handa akong malaking regalo para sa inyo. Anong balak mo? Huwag kang magmadali. Hindi ba't sinabi mo kahit na magpakasal siya? Sa akin pa rin si Kuya Yucheng. XD. Ngayon na lang ang tumalon ka at sabihin mo na itinulak kita. Tingnan natin si Kuya Yucheng mo. Sa harap ng lahat ng tao, sino ang paniniwalaan niya? Ikaw o ako? Tumalon ka na. Suli, talo ka na. Tingnan mo, si Yucheng ko ba ang lalapit sa'yo? O sa akin? Tulong. Sagipin mo ako, Kuya Yucheng. Anong ginagawa mo? Nababaliw ka ba, Suli? Ruan Li. Ruan Yucheng. Anong karapatan ninyo na isama ako sa nakakadiring relasyon ninyo bilang panghalili? Anong karapatan? Bakit ako lang ang naghihirap? Wala na akong paki sa buhay ko. Kaya, samahan mo na lang akong mamatay. Diyos ko, ano yang pinapalabas? Si Ruan Yucheng ba yan? At video ng pagtatalik nila ni Ruan Li. Kaya pala pinakasalan ni Ruan Yucheng. Si Suli, nakahawig ni Ruan Li. Sino ang may pakana nito? Tao. Ay, naku. May nahulog sa tubig. Ali. Di ako marunong lumangoy. Kuya Yucheng. Ganito na lang. Ang palabas ng tatlo. Dapat na itong matapos. Ruan Yucheng. Para daw mas magaan palang mamatay kaysa mahalin ka. Mas mabuti pa palang mamatay kaysa mahalin ka. Oy, Su, halika, opo ka rito. Sino siya? Pasensya na, Tito at Tita. Huli na ako. Kuya Yucheng. Siya ba ang et? Ang galing, kamukha ko siya. Oy, Su, ipakikilala ko sa'yo. Siya ay si Ruan Li. Nagtagal siya sa ibang bansa. Kahapon lang siya nakauwi. Ayusin mo ang upo mo. Anong itsura mo? Yucheng. Mainit ba? Kumain ka na lang. Kuya Yucheng, nag-aalala lang naman ako sa'yo. Bakit ang sungit-sungit mo sa akin?
Napag-usapan na namin ng nanay mo ang kasal ninyong dalawa. Sa loob ng 2 linggo na lang. Kunin nyo na agad ang marriage license. Ha? Kami bukas, pagkatapos ng fitting ng gown. Pupunta na kami. Kuya Yucheng, magpapakasal ka na talaga. Ed, ito, tagay ko para sa'yo. Maligayang bati. Ruanli, anong problema mo? Pasensya na, nadulas ang kamay ko, ate. Hindi ka naman magagalit sa King, di ba? Ayos lang. Hindi naman ganoon kabarat si Suli. Kaya niyang ayusin yon. Ano kasi, maluhin ang kamay mo. Tito at tita, ayos lang ako. Pupunta muna ako sa taas para mag-ayos. Mag-usap kayo ng maayos. Sage, bilisan mo. Ruanli, anong kalokohan to? Malapit na ang kasal namin ni Yucheng. Binabalaan kita. Huwag kang magpapakatampalasan. Tatay. Sumang-ayon na ako, pakakasalan ko si Suli. Huwag mo nang idamay pa si Ali. Ikaw, Tatay, kahit na lumaki ako sa piling ng pamilya Ruan, wala namang tunag sa amin, Yucheng. Bakit ba? tumahimik ka. Ang laking kahihiyan. Tito at tita, parang galit si Yocheng. Pupunta muna ako sa taas para tingnan siya. Huwag ka muna, may sasabihin ako sa'yo. Suli, anak, kapit ka ng mahigpit sa puso ni Yucheng. Mas mabuti kung magdadalang tao ka agad. Kapag may asawa at anak na ang lalaki, titigil na yan sa kalokohan. Huwag po kayong mag-alala, tita. Sa 3 taon naming pagmamahalan ni Yocheng, mabuti siya sa akin. Hindi siya tumitingin sa iba. Wala siyang balitang kalokohan, napakalinis ng pangalan niya. Mabuti naman. Pupunta na muna ako sa taas para tingnan si Yocheng. Ali. Kuya Yucheng, tutuloy ka talaga sa pagpapakasal kay Suli. Paano na ako? Ikaw lang ang mahal ko. Panghalili mo lang siya. Pero hindi ko kayang tiisin na nakikita kang mayakap at humalik sa kanya. At malamang gagawa pa kayo ng mas malalapit na bagay. Ito. Mananatili akong tapat sa'yo, pwede ba? Panghalili. Sa 3 taon na ito, tuwing kami nagtatalik, ang laging nasa bibig niya ay pangalan mo, Ali. Kalimutan mo ang nakita mo. Huwag kang magsasalita. Huwag mong sisirain ang pangalan ni Ali. 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 Tuwing tayo nasa kama, ako ba o si Ruanli ang nasa isip mo? Nakakadiri kayong dalawa. Ruan Yocheng. Tayo na. Nakalimutan mo na kung sino ang nag-ahon sa pamilya ninyong Su. Gusto mo bang makitang maghirap at magpakamatay ang mga magulang mo? Ruan Yocheng, kahit isang sandali man lang. Nagkaroon ka ba ng tunay na pagmamahal sa akin? Hindi dapat humingi ng higit pa. Huwag nang humiling. Basta maging masunurin ka lang tulad ng dati. Ibibigay ko pa rin ang dapat sa pamilya ninyong Su. Kuya Yucheng, hindi kaya sasabihin ni Suli sa mga magulang namin. Hindi siya maglalakas loob. Ruan Yocheng. Sa 3 taon na ito, lahat ng kabutihan mo sa akin. Peke pa lang lahat. Ali. Salamat.
walang anuman. Yun si Ruan Yucheng, ang binata ng angkan ng Ruan. Alam niya pangalan mo at napatulala pa siya sa'yo. Siguradong may gusto sa'yo yun. Ali, pwede bang pakasalan kita? Gusto ko. Ali, Kaya pala mula pa sa simula ang Ali na sinasabi niya. Ay hindi ako. Narinig ko, bumalik na ang ampon ng mga Ruan. Si Ruan Li. Kaya magbago ang kasal nina, Ruan Yucheng at Suli. Sana nga. Mas mabuti pang mabuntis muna si Suli. Hindi na makawala ang mga Ruan. Kapag hindi kinilala ng mga Ruan, ilalantad ko ang kalokohan nina, Ruan Yucheng at Ruan Li. Tingnan natin kung paano nila ayusin yun. Ginoong Ruan, bakit hindi mo sinabi na pupunta ka? Sana sinundo ka namin sa labas. Ginoong Ruan, ang proposal na isinumiti ko, nabasa mo na ba? nandito ako para samahan siya sa pagpupulong sa mga magulang. Opo, Ali, samahan mo ako maghanda ng prutas. CJ, Ginoong Ruan, tuloy po kayo. Yocheng, pwede mo bang tingnan ang project proposal na ito? may trabaho pa ako sa opisina, alis na ako. Yocheng, ikaw. Galit ka ba? Hindi ako galit. Naawa lang ako sa'yo. Ang ama mo, wala siyang tunay na pagmamahal sa'yo. Puro kalkulasyon lang, Ali. Pangako ko, hindi na kita pababayaan na mapahiya ng ganito. Ruan Yocheng. Ganoon ka rin pala. Simula pa lang, kinalkulan mo na ako. Bakit ang tagal mong sumagot ng tawag? Ano na kailangan mo? Pumunta ka dito para magsukat ng kasal na damit. Abala ako. Ruan Yocheng. Tayo na. Tanungin mo kung papayag ang magulang mo. Maglakas loob kang hiwalayan si Ruan Yucheng. Layas ka sa pamilya Su. Tama ang ama mo, si Ruan Yucheng at Ruan Li. Ano man ang mangyari, relasyon yan na dapat itago. Ang mahalaga, hawakan mo ng mahigpit ang posisyon bilang Emares Ruan para makinabang ang pamilya Su. Alam na pala ninyo ang relasyon nila? At pinanood niyo lang akong lumubog ng lumubog. Tama na, huwag kang magreklamo. Basta pakasalan mo si Ruan Yucheng. Hindi na mababaon sa utang ang pamilya natin. Ano pang sinasabi mo sa kanya? Narito ang kontrata. Papirmahan mo kay Ruan Yucheng. Ngayong bumalik na si Ruan Li, hindi na niya ako papansinin. Lalong hindi pipirma ng kontrata. Kalimutan mo na yan. Ikaw, mas mabuting hanapin mo si Ruan Yucheng. Papirmahan mo ang kontrata, at mas mabuti kung pakasalan ka niya. Kung hindi, huwag kang magalit kung ikaw mismo ang ihahatid ko sa kama ni Ji Zhang. Kung sakaling mangyari yon, kung pipirma si Ji Zhang ng kontrata, pwede na rin yon. Kontrata. Para lang sa kontrata, handa kayong ibigay ang anak ninyo. Sa isang matandang lalaki. Ayaw mong sumama kay Ginoong Zhang, di ba?
Kaya mo namang gawin na pirmahan ni Ruan Yucheng ang kontratang ito at mas mabuti kung pakakasalan ka niya. Ali, huwag mo kaming sisihin. Pinakain ka namin, pinalaki, at oras na para. Magbalik ka naman sa amin. Gusto mo bang makita kaming matanda na? Nasa kalsada pa rin. Umalis na tayo. Kuya Yucheng. Maganda ba, Gino, ang gown na ito para talagang ginawa para sa asawa ninyo. Ang ganda-ganda. Maganda nga. Bagay na bagay kayo, parang ginawa para sa isa't isa. Kailan ka dumating? Ate, huwag kang magalit. Hindi ako maaring pakasalan ni Kuya Yucheng. Gusto ko lang siyang samahan para subukan ang gown. Bagay nga kayo. Pero, pwedeng hubarin mo na. Akin yan. Kuya Yucheng, galit ba si Ot? Wala yun. Sinusubukan lang niya para sa'yo. Ano naman? Akala ko matapang ka. Gusto mong pirmahan ang kontrata? CJ, humingi ka ng tawad kay Ali. Mag-sorry ka. Pasensya na. Sapat na ba? Sampung taon. Ang kapal ng mukha ng mga magulang mo. Pag-iisipan ko muna. May gagawin pa ako. Pahatid ka na lang ng driver mamaya. Ate, huwag kang magalit. Tatanggalin ko na ang wedding gown para sa'yo. Huwag na. Isusuot mo na yan. Kadiri. Palitan mo na lang. Sich po, MSU, dito po. Pagkatapos magbihis, picture na tayo sa baba. Ikaw. Impostora ka. Mas bata ka pa sa akin ng 1 taon. Tinatawag kitang Ed. Akala mo talaga, asawa ka na ng pamilya Ruan? Dahil sa akin lang naman nakarating si Ruan Yucheng sa tabi mo. Dapat alam mo ang lugar mo. Nandito na ako ngayon. Kung may utak ka, umalis ka na. Si Ruan Yucheng ang gustong magpakasal sa akin. Yan. Sabihin mo sa kanya. Alam mong panghalili ka lang ni Yucheng. Nandiyan ka pa rin, nakakapit. Kadiri ka talaga. Suli, ito ang kapalit. Sa pagnanakaw mo kay Yucheng. Pagkatapos ng anesthesia, masakit to. Samahan kita ngayong gabi. Huwag ka ngang magpakatampo. Sige na, huwag ka nang magalit. Yung bridal shop na yun, dahil sa kanila ka nadulas. Pinasarado ko na. Hindi naman nila kasalanan na nahulog ako sa hagdan. Si Ruan Lee ang nagtulak sa akin. Kung mapasa siya kasama mo. Ano pinagsasabi mo? Si Ruan Lee talaga ang nagtulak sa akin. Huwag mong babuyin si Ali. Napakadalisay at mabait niyang babae. Paano niya magagawa yon? Bitawan mo ako. Ito ang parusa mo. Kung muli mong babuyin si Ali, hindi kita patawarin. Kung hindi ako nagsisinungaling tungkol sa kanya. Kumuha ka ng TK footage at saka mo malaman. Ayaw pa ring umamin. Hoy, Ali. Kuya Yucheng. Naipit yata ang paa ko, ang sakit. Sige, uwi na ako agad. Mag-ingat ka. Naipit lang ang paa.
Ganyan ka nakabalisa. Hoy, Tay. Bakit hindi pa napipirmahan ang kontrata? Sabi niya pinag-iisipan pa, hintayin na lang natin. Hanggang kailan pa? Babalaan kita, dapat ngayong araw na. Mapirmahan mo ang kontrata. Nahulog ako sa hagdan, nasa ospital ako ngayon. Wala man lang pag-aalala sa'yo, kontrata lang ng kontrata. Mas mahalaga pa ba ang kontrata kaysa buhay ko? Basta hindi ka namatay. At hindi binawi ni Ruan Yucheng ang kasunduan. Dapat kang magpakasal at pirmahan ang kontrata. Gusto kong suotin ito. Ano man ang gusto mo. Kuya. Sa hinaharap, kung may kailangan ka, sa akin ka lang lalapit. Huwag kang lalapit sa kanya. CJ, Kung ganyan katindi ang pagmamahalan ninyo, tutulungan ko kayo. Ali, sandali lang ha. Tumigil ka. Bakit umuwi ka na mag-isa sa ospital? Hindi mo man lang sinabi sa akin para masunduan kita. Sabi mo kasi abala ka. Kaya hindi na kita ginulo. Ruan Yucheng, bitawan mo ako. Ano ba talaga ang gusto mo sa akin? Gusto mo bang tumayo ako sa tabi ninyong dalawa? At panoorin kayong maglambingan? Saka ka lang masisiyahan? Ano ba ang problema mo? Saan ka pa ba pupunta kundi dito? Suli. Lahat ng gamit mo, pagkain mo, tirahan mo, galing kay Kuya Yucheng. Anong karapatan mong magalit sa kanya? Tama na. Ali, pumasok ka muna. Kuya Yucheng, tingnan mo itong kontrata. Nandito na naman siya para humingi ng proyekto sa'yo. Ang pamilya nila. Talagang ipinagbili ng mahal ang anak nilang babae. Ano? Nagmamadali na naman ba ang tatay mo? Kunin mo. Ganitong kontrata. Sa karaniwan, hindi ko pipirmahan. Pero ngayon, ituring na lang nating kompensasyon sa'yo. Nasisiyahan ka na ba? At saka, ang powder na ito, bukas, ikaw na ang magpakasal. Suli, kahit pakasalan mo si Kuya Yucheng, wala ka pa rin sa puso niya. Ruan Lee, ang kahihiyang ibinigay ninyo sa akin. Ibabalik ko ng 10 ulit. Pagkatapos kong pakasalan si Ruan Yucheng, ako na ang asawa niya sa ngalan. At ikaw, magpakailanman, ikaw ang kabit na hindi maipakita sa liwanag. Mali. Hindi ka nga umaabot sa kabit. Ikaw lang ang kapatid niya. Pokpok. Humarap ka pa sa akin. Sasabihin ko sa iyo, huwag mong isipin na dahil pakakasalan mo si Kuya Yucheng, maaari mo na akong apihin. Kaya kong gawin para ikaw at si Ruan Yucheng ay makakuha ng marriage certificate. Ganoon kabait ang loob mo. Naisip ko na, hindi niya ako mahal. Basta't payagan niya akong manatili sa tabi niya. Kontento na ako. Paano kung malaman ng mga magulang natin? Wala kang dapat alalahanin. Nandito ako bilang pangharang. Hindi nila ito malalaman. Mabuti naman at alam mo ang lugar mo. Ruan Yucheng, Ruan Lee. Kayong dalawang pokpok na walang kahihiyan. Ako mismo ang magpapako sa inyo sa haligi ng kahihiyan ng Maynila. Mga bisita, isang masayang araw ito dahil si Xiao Su
ay naging manugang na ng pamilya Ruan. Nabawasan na ang isang alalahanin ko. Yucheng, Sa susunod, alagaan mong mabuti ang asawa mo. Huwag mong pabayaan. Tara, tagay tayong lahat. Manugang, ilabas mo na ang marriage certificate. Ipakita mo sa lahat. Ang putang inang to, dito pala ako huhulihin. Ruan Lee, ang ate mo at ang kuya mo, ay kumuha na ng marriage certificate. Sa susunod, huwag mo nang guluhin ang kuya mo. Ali, huwag kang malungkot. Hindi naman magbabago ang anuman. Hindi, ako. Ma, si Ali ang childhood friend ko, pwede siyang pumunta sa akin. Kahit kailan niya gusto. Ikaw. Manugang, ilabas mo na ang marriage certificate. Nga. Ilabas mo na, para makisaya rin kami. Ang marriage certificate. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Ara, Tara. Ano ba? Bakit ang gulo-gulo mo? Hindi ko talaga sinasadya. Sige na. Kumuha na lang ulit ng bago. Ano ba ang laki-laki ng problema? Nakapag-asawa ka na, ano pa ba ang gusto mo? Ikaw, Bakit ba palaging nakadikit tong si Ruan Lee kay Yucheng? Bata pa naman, normal lang yang pagiging sweet. Normal yan. Six, tama na. Tapos na ang handaan ng pamilya ngayon. Kapag nag-asawa na ang lalaki, titino rin yan. Alam ko. Ruan Yucheng. Gusto kong makita mo mismo kung anong klaseng tao talaga si Ruan Lee. Anong klaseng tao? Pukpok, nang plot ka sa kin. Ali, Kuya Yucheng, niloko ako ni Suli. Bakit hindi mo sabihin kay Ruan Yucheng? Kung ano ang binabalak ko sa'yo, Ikaw. hindi mo kayang sabihin. Huwag, ako na ang magsasabi para sa'yo. Kung magsisinungaling ka, bababagsakin ko ang pamilya Su. Kuya Yucheng, ayaw kong makita si Suli. Paalisin mo siya. CJ. Suli, hindi mo ba narinig? Pinapaalis ka ni Ali. Ruan Yucheng, hindi mo ba gustong malaman kung ano ang itinatago ni Ruan Lee? Siya. Nagloloko sa'yo. Tumahimik ka. Kuya Yucheng, huwag mo siyang pakinggan. Sige, di ako makikinig. Ruan Yucheng, kahit nasa harap mo na ang totoo, ayaw mo pa rin. Tingnan, Naniniwala ako kay Ali. Ruan Yucheng. Salamat sa pagwasak sa huling natitirang ilusyon ko. Suli. Ano ba talaga ang nilalaro mo? Umupo ka. Narinig ko, ikinasal kayo ni Yucheng. Bakit hindi ka sumama sa kanya? Mag-isa ka lang? Nga, bagong kasal dapat, panahon para magsama. At lumalim ang pagmamahalan. Alam na naman ninyong lahat, di ba? Panghalili lang ako ni Ruan Lee. Ngayong bumalik na si Ruan Lee. Paano ako pa si Ruan Lee? Wala na siyang oras sa akin. Ikaw ang legal niyang asawa ngayon. Si Ruan Lee, kahit anong sabihin mo, batang kaibigan lang niya. Sa huli, ipapakasal din siya ng pamilya Ruan. Tiisin mo lang ng ilang taon. Tama. Huwag. Ang pakakasalan ni Ruan Yucheng ay hindi ako. Kundi si Ruan Lee. Bobo, nasa bibig mo na, nakatakas pa. Kung hindi siya maging MRS Ruan, ibigay na lang kay MRS Hang. Baka may mapala pa tayo. Sige, suntok. Patayin niyo na ako. Sa paningin ng lahat.
Ako pa rin ang asawa ni Ruan Yu Cheng. Kapag sinaktan niyo ako, tingnan natin kung hindi kayo. Pagbawian ni Ruan Yu Cheng. Ikaw, ano ang ibig mong sabihin? Linawin mo. Kinuha ni Ruan Li ang authorization letter ko. At siya ang nakapagpakasal kay Ruan Yu Cheng. Pero hindi alam ni Ruan Yu Cheng. Kaya sa ngalan, ako pa rin ang biya ng panganay ng pamilya Ruan. Suli, anak, hindi kaya, binabaliw ka na. Nina Ruan Yu Cheng at Ruan Li. Baliw na ako noon pa. Baliw na ako dahil sa inyo. Huwag dapat malaman ng pamilya Ruan na napakasal na si Ruan Yu Cheng at Ruan Li. At hanggang ngayon, wala pang balita na kinansela ang kasal. Tuloy pa rin ang kasalan. Tama. Basta malaman ng lahat sa kasal. Na si Suli ang bagong kasal ni Ruan Yu Cheng. Kahit nasa papel ay si Ruan Li. Wala silang takas. Dapat bigyan nila ang pamilya Su ng paliwanag. Sasabihin ko sa'yo, mula ngayon, dito ka lang magpapakabai sa bahay. Bago ang kasal, wala kang pupuntahan. Tao, ikulong siya. Sa kwarto, walang makakapagpalabas sa kanya, kundi ako lang. Sabi ng mayordoma, magdamag siya ngalang malay. Baka may nangyari. Dalhin na kaya sa ospital. Ha? Naawa ka pa ba sa kanya? Ay naku, anong iawa ko? Hindi naman siya tunay na anak ko. Pinakain ko yan ng mahigit 20 taon. Pinapakasal ko lang. Ang dami pang drama. Ay, natatakot lang ako. Baka mamatay talaga. Masisira ang pagsasama ng ating mga pamilya. Sayang lang, hindi pinagpala ang buhay ng anak natin. Kung hindi siya namatay, hindi magkakaroon ng pagkakataon ang anak sa labas. Nagamitin ang apelyido nating Su. Tumawag ng doktor. Basta't may hininga pa siya, okay na yon. Huwag niyang guguluhin ang kasal. Tara na. Totoo pala hindi ako tunay na anak. Pamilya mangingibig. Lahat ay peke at panluloko lang. Suli, dapat mo nang matanggap. Walang nagmamahal sa'yo sa mundong ito. Suli, matagal mo nang naramdaman. Hindi ba? Yung gintong kadenang suot ni Suli, mukhang mahal yon. Baka galing sa tunay niyang mga magulang. Naiwan. Kung talagang anak siya na may magandang buhay, bakit siya basta-basta itinapon sa ampunan? Tama na. Itago mo na yan. Baka makita niya. Ang gintong kandado na ito. Marahil ito na lang ang tanging bakas ng aking tunay na mga magulang. Lahat sa bahay na ito ay hindi sa akin. Ito lang. Suli. Palayain mo ang sarili mo. Huwag mo nang lokohin ang sarili mo, mangarap na magkaroon ng mga bagay. Nasa simula pa lang ay hindi naman talaga para sa'yo. Kayo ang nagtulak sa akin. Kung kayo mismo ang nagnanais, na ikasal ako kay Ruan Yu Cheng. Sa mismong kasal na iyon, pupuksain ko ang dangal na pinakamahalaga sa inyo.
Gusto kong sa aking kasal. Kayo ang magplano ng isang madramang kamatayan para sa akin. May oras ba kayong dalawa bukas para pag-usapan ang partnership sa opisina ko? Binan. Apikin natin ang baso. Salamat din walang anuman. Ay, ang pamilya Su ay umaasa sa inyo. Hindi naman. Sana'y tulungan ninyo kami. Su, sigurado po ba kayo na sa araw ng kasal ay magpapakamatay kayo sa pamamagitan ng pagkalunod? Sige, ang detalyadong rescue plan ay na-email ko na sa inyo. Sundin lang ninyo ang plano sa pagkalunod. Ang mga tao namin ay nakaantabay na sa lugar para salubungin kayo. Si Iruan, Xinjiang. ayong dalawa ni Su ay bagay na bagay. Talagang makatulad. Maligayang bati. Salamat sa pagdalo, Xinjiang. Yocheng, may handa akong regalo para sa inyong bagong kasal. Kung sakaling wala na ako sa paligid, Huwag kang maglalaro ng mga mind games. Gawin mo lang ng maayos ang papel mong mascot. Ruan Yocheng, ito na ang huli kong pag-arte para sa iyo. Simula ngayon, bubuhayin ko na ang sarili kong buhay. Naku, may nahulog sa tubig. Ali, Hindi ako marunong lumanggoy. Kuya Yocheng, Suli, kapit lang. Sige na. Tapos na to. Ruanli. Kuya Yocheng. Ano ba? Kuya Yocheng, natakot ako. Akala ko mamamatay na ako. Bitawan mo ko. Naghihintay si Ali. 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 Kuya, huwag na. Delikado. Kuya, wala na siyang trace. Wala na talaga. Malamang tinangay na ng alon. Huwag mo nang sayangin ang lakas mo. Tumahimik ka. Itatapon kita sa dagat. Bitawan mo ako. Ayu. Ano, may nakita ba? Wala? Yung planadong lugar namin, nilibot ko na lahat. Walang tao. Malakas ang alon noon, baka nadala na siya. Sa ibang parte ng dagat. Boss, ano na ang gagawin? Nawala ang kliyente. Masisira ang pangalan ng kumpanya. Baka tayo pa ang makulong. Ang nangyaring ito, ngayon din, dapat malimutan na ninyong lahat. Ali. Nasaan ka na ba talaga? Kuya. Huwag ka nang maghanap. Hindi mo siya mahahanap. Bitawan mo ako. Naghihintay si Ali. Kailangan kong hanapin si Ali. Saan ka na ba talaga? Yucheng, hayop ka. Walang modo. Ginawa mo pa kay Ruan Liang. Nakakahiyang bagay na ito. Ngayon, patay na si Suli dahil sa inyo, at nandito ka pa rin. Nagpapanggap na nagmamahal. Tatay. Pwede pa ba kayong magpadala ng tao? Kailangan nating mahanap si Ali. Anak, huli na ang lahat para magising ka. Malamang patay na si Xiao Su. Dahil sa inyo, tatay, nanay. Kayo ang may kasalanan nito, kung hindi dahil sa inyo. Natutol kay Kuya Yucheng at sa akin. Ano ang kinalaman ni Suli? Bakit siya mamamatay? Kayo ang pumatay sa kanya. Tumahimik ka. Walang hiya ka. Hanggang ngayon, bulag ka pa rin? Itinuring ka naming parang sariling anak, at ganyan ang gaganti mo? Tito at tita, ayaw ko nang maging anak ninyo. Ikaw, Gusto kong maging asawa ni Kuya Yucheng. Pahintulutan ninyo kaming dalawa. Tumahimik ka. Hindi pa natin alam kung buhay o patay na si Xiao Su. Kayong dalawa, walang hiya. Puro kalaswaan ang laman ng isip ninyo. Paano nagkaroon ng tulad ninyong anak ang pamilya Ruan? Mga sakim at makasarili. Kung namatay siya, kasalanan niya yon. Siya ang nagtulak sa akin sa dagat. Gusto niya akong patayin.
Hindi niya inasahang siya ang mamatay. Kasinungalingan. Ang anak namin, napakabait at napakatakutin. Paano niya magagawa? Naitulak ka sa dagat? Pumayag na nga siya na ikaw at si Yucheng ang magpakasal. Bakit mo pa siya pinatay? Ano? Anong sinabi mo? Sino ang pinakasalan ko? Huwag kang magkunwari. Hindi mo ba alam na ang pinakasalan mo ay si Ruanli? Ano ba talaga ang nangyari? Kuya Yucheng, lahat yon ay plano ni Suli. Kaya ko kinuha ang authorization letter mo para magpakasal. Kasalanan niya. Gusto niyang parusahan tayo. Ayon mismo kay Ali, ikaw ang pumilit sa kanya. Paulit-ulit siyang nagtimpi para kay Yucheng. Ang tangang bata na yon, para lang manatili sa piling ni Yucheng. Nagtago ng katotohanan para sa inyo. Hinayaan ninyong mamatay siya. Anak ko. Hindi ko alam. Sa akin, sinadya ninyong patayin siya para magkaroon ng pagkakataon na palitan siya ni Ruanli. Ngayon din, kailangan mong magpaliwanag sa pamilya Su. Huwag kang magsinungaling dito. Kusa siyang tumalon sa dagat. Ano ang kinalaman namin doon? Talagang dalawang. Pinapahiya ninyo ang pangalan ng pamilya Ruan. Nawalan na kami ng mukha. Tatay. Ginoong Ruan, Tatay, tulong. dalhin ninyo siya sa ospital agad. Dalhin ang tatay ko sa ospital. Bilisan nyo. Kapag may nangyari sa tatay ko, hindi ko kayo patatawarin. Kuya Yucheng, talagang. Si Suli ang may pakana, sabi niya. Alam niyang hindi mo na siya mahal, kaya. Gusto niyang maging takip sa relasyon natin. Para matulungan tayo. Ali. Ako ang may kasalanan sa simula pa lang. Dinaya kita. Ako ang nagtaksil sa'yo. Ali. Kuya Yucheng. Kuya Yucheng, anong nangyari sa'yo? Ali. Kuya Yucheng. Ali. Kuya Yucheng. Gising ka na sa wakas. Ito ang sabaw na pinapakulo ni Tita Wang. Inumin mo na. Tapusin na natin ito. Ano ang sinasabi mo? Kung hindi dahil sa nakakasirang relasyon natin. Na nalaman ni Ali. Hindi sana siya. Ikaw, Kuya Yucheng, ang pumili na siya ang maging panghalili ko. Siya mismo ang pumayag na magtakip para sa atin. Ngayon patay na siya. Alam na ng lahat ang relasyon natin. Tapos gusto mo nang lumayo sa akin. Hindi siya patay. Hindi siguradong naroon lang siya sa malayo. Naghihintay na hanapin ko siya. Ngayon, puro si Suli na lang ang nasa isip at puso mo. Simula nang mangyari iyon, naisip mo ba ang nararamdaman ko? Ano ba ako sa'yo? Hindi na tayo dapat magkamali pa. Ang dami kong sinakripisyo para sa'yo. Mula nang mabunyagan ang video sa kasal. Naging katatawanan na ako ng buong Maynila. Ngayon, dahil lang patay na si Suli, maglalaho na lang ba ang lahat? Dapat alam ko na, hindi siya ang tipo na. Hindi lumalaban. Ako iyon. Ako ang pumatay sa kanya. Ako lahat. Hindi, Kuya Yucheng, kasal na tayo. Nakapag-asawa na tayo. Hindi mo naman talaga siya mahal. Ako ang mahal mo. Nagkakaganyan ka lang dahil patay na siya. Kaya nagugilty ka. Hindi. Hindi siya patay. Si Suli lang ang asawa ko. Anong sinabi mo? Ruan Lee. Voidin ko ang marriage certificate, fake ang power of attorney. Dito na ang katapusan. Kuya Yucheng. Kay Suli. Nang mawala ko siya, saka ko lang nalaman. Mahal ko siya.
Hindi ko kayang mawala siya. Impossible. Nagsisinungaling ka. Sabi mo mismo, ako lang ang mahal mo. Sabi mo, si Suli ay panghalili lang. Siya lang ang panangga sa pagitan natin, Kuya Yucheng. Hindi mo ako pwedeng iwan dahil lang patay na si Suli. Hindi mo naman talaga siya mahal. Nagugilty ka lang. Ginagawa mo lang na pag-ibig ang guilt mo. Ako ang mahal mo. Pasensya na. Tama na. Hindi na natin pwedeng ipagpatuloy ang pagkakamaling ito. Tatay. Kumusta po kayo? Hindi pa ako namamatay sa inis sa inyo. Tatay, nanay, si Kuya Yucheng ayaw na raw sa akin. Babawiin pa niya ang kasal. Pakiusap, kausapin niyo siya. Hanggang ngayon, yan pa rin ang sasabihin mo. Gusto mo bang patayin ang tatay mo sa galit? Patay na si Suli, bakit hindi niyo pa kami payagan? Na magkatuluyan? Tumigil ka. Inampon ka namin ng mabuti. Hindi ka man lang nagpasalamat. Imbes, ginawa mo ang nakakahiyang bagay na ito sa pamilya. Hanggang ngayon, wala kang pagsisisi. Ang pamilya Ruan, walang anak na babae. Walang hiya gaya mo. Mula ngayon, huwag ka nang muling tatapak sa bahay ng mga Ruan. At ikaw rin. Kung makikipag-ugnayan ka pa sa kanya, ako. Para na kitang hindi anak, umalis ka. Suli. Patay ka na, pinagtripan mo pa ako. Napalayas ako sa sarili kong tahanan. Ruan Lee, ano ba ang problema mo? Ginoong Ruan, naubos na po ang pondo niyo para sa ospital. Kailangan niyo nang umalis ngayon. Sinisira niyo ang mga kagamitan dito. Babayaan niyo yon. Bitawan niyo ko. Nasira niyo damit ko. Kayo ba ang magbabayad? Eh di magbabayad. Ano naman? Kuya Yucheng. Pinutol ng tatay at nanay ang akses ko sa bangko. Kuya Yucheng. Na-freeze na rin ba ang card mo? Kuya Yucheng, grabe ang katigasan ng puso ng mga magulang natin. Hindi lang binayaran ang bills mo, pinatigil pa ang ATM cards natin. Buti na lang, itong bag ko, may halaga pa ng ilang libo. Kuya Yucheng, huwag kang. Kuya Yucheng, Huwag mo muna akong hanapin sa mga susunod na araw. Hindi ako titigil sa paghahanap. Hanggat hindi ko siya nakikita. Patuloy akong maghahanap. Kuya Yucheng, magising ka na. 3 araw na. Nilibot na ng rescue team ang buong lugar. Imposibleng buhay pa siya. Tumahimik ka. Kuya Yucheng, alam ko. Hirap ka lang tanggapin na wala na si Suli. Kaya nagsisisi ka lang sa sarili mo. Okay lang. Maghihintay ako sa'yo. Hanggang sa handa ka nang tanggapin muli ako. Kuya Yucheng. Patay na si Suli. Hindi mo ako mapapalagpas. Yucheng, nakauwi ka na. Nagluto ako ng paborito mo. Ali. Kuya Yucheng, magising ka na. 3 araw na. Nilibot na ng rescue team ang buong lugar. Imposibleng buhay pa siya. Ali, nasaan ka na ba? Gising na.
Ruan Lee, ikaw ang pumatay sa anak ko. Anong mukha pa ang ipapakita mo sa pamilya Su bago mamatay ang anak mo? Sino ba talaga ang may kasalanan sa pagkamatay niya? Hindi pa sigurado yan. Huwag kang magsinungaling dito. Lumabas ka na. Huwag kang magmadaling paalisin ako. Narito ako para makipagnegosyo sa inyo. Anong negosyo? Gusto ko. Magga-ritual kay Suli. Ano, yung patay na yun, inakain namin ng matagal. Wala man lang kaming nakuha bago siya tumalon sa dagat. Ngayon, magbabayad pa kami para sa libing niya. Pangarap yan. Kung magpapalibing kami, ano ang makukuha namin? Siyempre may kapalit. Hindi lang kayo magkakaroon. Ang magandang pangalan bilang magulang, sisiguraduhin ko rin na makakakuha kayo ng 5 bilyong proyekto mula sa pamilya Ruan. Hindi naman ikaw ang magdedesisyon niyan. Alam namin na pinalayas ka na sa pamilya Ruan. Pero alam din ninyo na ang dahilan kung bakit nakasama si Suli kay Ruan Yucheng ay dahil sa akin. Si Ruan Yucheng ang tanging anak na lalaki ng pamilya Ruan. Siya ang magmamana ng lahat ng ari-arian. At ako, ang magiging tanging rina ng pamilyang Ruan. Binibining Ruan, pwede naming gawin ang libing. Pero gusto kong malaman, ano ang makukuha mo? Hindi nyo na yan kailangang alalahanin. Kailangan lang nating pilitin si Kuya Yucheng na aminin. Napatay na si Suli. Para magkasama na tayo ng tuluyan. Yucheng. Ang dami mo na namang ininom, Yucheng. Ang dami mo na namang ininom. Ali, Kuya Yucheng. Nandito ako. ikaw. Bakit ikaw ang nandito? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag mo akong hanapin? Nandito ako para sabihin sa'yo. Ipapalibing na ng pamilya Su si Suli. Kung may oras ka, dapat dumalo ka para makapagpaalam ka sa kanya. Nahanap nila si Ali. 3 buwan na siyang nawawala, nahulog sa dagat. Baka kinain na ng mga isda. Wala ng labi. Paano pa nila mahahanap ang bangkay niya? Impossible. Hindi siya mamamatay. Hindi niya ako iiwan. Hindi mangyayari iyon. Ang pukpok na to, patay na, nakakagulo pa rin. Ginoong Zhang, salamat sa pagdalo sa libing ng anak ko. Hey! Sayang ang batang to. Simula nung bata pa, pinapanood ko siyang lumaki. Wala talagang suwerte. Anak nila ang namatay, pero parang business meeting lang ang itsura nila. Nga, walang lungkot sa pagkawala ng anak, abala lang sa negosyo. Saan ta nakakita ng magulang na ganyan? Sa totoo lang, kahabag-habag talaga ang buhay ng batang sunato. 3 taon siyang kasama ni Ruan Yucheng. Akala mo magkakatuluyan na. Pero, sa likod niya, nakakagulo-gulo siya kay Ruan Lee. Dapat kasalanan, naging libing pa. Hindi patay si ate. Sino ang may karapatan magpa-ritual dito? Anong ginagawa mo? Ikaw ang pumatay sa anak ko. Wala kang hiya. Umalis ka rito. Ay, ang ganda-gandang anak ko. Pagkatapos pakasal sa pamilya mo, pinatay mo siya. Ikaw. Ngayong nandito ka na, itong utang na ito, kailangan nating pag-usapan. Asawa ko si Suli. Walang magpapalibing sa kanya nang walang pahintulot ko. Kuya Yucheng, kumalma ka. Paano si Suli makakapagpahinga ng ganyan? Tumigil ka. Hindi patay si Suli. Sino nagsabing patay siya? AME, nang buhay pa siya, pinahirapan mo siya. Patay na, hindi mo pa siya tinitigilan. Ruan Yucheng, grabe ka na talaga. Ay, ang magandang anak kong inalagaan. Pinatay ninyo siya. Dapat kang magbayad sa pamilya Su. Nanonok. Magbabayad pa ako.
Bagong mawala lang ang anak ninyo. Hindi ninyo hinanap, ritual agad ang inatupag. Nakikipagnegosyo pa sa mga bisita. Ngayon, hihingi kayo ng bayad. 3 buwan na ang nakalipas. Kung buhay pa si Suli, uwi na sana siya. Patay na siya ngayon, bilang mga magulang. Magpapalibing lang kami, bilang huling pagpapaalam. May mali ba? Tama. Huwag kang magpanggap dito. Kung talagang mahal ninyo ang anak ninyo, hindi puro pananakit at paggamit lang ang ginagawa ninyo. Sa loob ng 3 taon, ginamit ninyo si Suli para makakuha ng proyekto sa akin. Sa mga magulang na katulad ninyo, bawat araw na buhay ay paghihirap. Kung hindi dahil sa pakikipagrelasyon mo kay Ruanli, mamamatay kaya siya? Ang tanda mo na, huwag ka nang magkakalat dito. Baka mapahamak ka pa. Wala ka ring mapapala. Napa-immerse ako sa eksena. Halos nakalimutan ko na ang usapan ko kay Ruanli. Isama mo na rin siya sa pagmumura. Tama. May kasalanan kami ni Ruanli. Hindi ko inaasahang mapapatawad ako ni Suli. Pero, lahat ng nakasakit sa kanya, isa-isa kong papagbayarin. Ikaw ang pumatay sa anak ko. Ngayon, gusto mo pa bang patuloy mong pinapalampas ang mga magulang niya? Hindi ka natatakot sa kaparusahan? Kung malaman man ni Suli, maging multo man, hahanapin ka niya. Mabuti. Hayaan mo siyang hanapin ako. Ruanli, itong libing na ito. Ikaw ang nag-utos sa amin na mag-ayos. Sasabihin ko sa iyo, ang sira-ulo na si Ruan Yucheng. Kung may gawin siyang kalokohan, naniniwala ka ba na ikaw ang unang isusumbong ko? Wala kang ebidensya. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Namatayan ka ng anak, gusto mo ng libing, anong kinalaman ko doon? Ikaw. Anong tinitingin-tingin nyo? Umalis kayong lahat. Lumabas. Bosu, may problema. Ang produkto natin may namatay. Nasa trending pa. Hinihingi ng gobyerno ang malaking bayad pinsala. Ruan Yucheng. Gusto mo ba akong patayin? Ruan Yucheng. Ikaw ba ang nagkalat ng mga sismis na yon? Lahat ng kumpanyang nakikipagtulungan sa akin, nagkansela na ng kontrata. Gusto mo ba talaga akong ipahamak? Bawiin ko lang ang lahat ng proyektong may kinalaman sa pamilya ninyong Su. Ginawa ko yon para kay Ali. Di mo kaya ang negosyo mo, ako pa ang sinisisi mo? Huwag kang magsinungaling. Sino ang gustong gibain ang pamilya namin? Huwag mo akong ipitin. Kaya kong gawin ang lahat. Wala akong pakialam kung isasama kita sa pagkalugi. CJ, tignan natin kung kaya mo. Naisama ako sa pagbagsak mo. Ruan Yucheng. Hindi mo patawarin si Suli. Pati ba pamilya niya, hindi mo rin patawarin? Nakikiusap ako sa'yo. Pwedeng bahayaan mo na ako? Ipagkalma mo na ako, pwede ba? Sinabi ko na. Lahat ng taong nasaktan siya. Hindi ko kailanman palalampasin kahit isa. Ikaw, Pokpok, ikaw ang pumatay sa anak nila. Ngayon, pamilya naman nila ang target mo? Bakit ganito kabagsik ang puso mo? Napakasama mo talaga. Lahat ng taong nasaktan siya. Hindi ko kailanman palalampasin kahit isa. Ayo ang dapat magbayad. Ang marriage certificate namin ni Ruan Lee wala ng visa. Ipapadala ko siya sa ibang bansa. Hindi na niya ako makikita ulit. Ma, ikaw ang pinakamabait sa akin. Pakiusap, kausapin mo si kuya. Ayokong umalis ng bansa. Huwag mo akong paalisin. Gusto kong makasama siya. Kung aalis ka, mas mabuti para sa lahat. Kuya Yucheng, ayoko sanang iwan ka. Alam kong hindi mo kayang iwan ako. Sa loob ng 2 araw na ito,
Ayusin mo na ang mga dadalhin mo sa abroad. Sinabi mo mismo na mamahalin mo ako magpakailanman. Bakit ikaw lang ang may karapatang magdesisyon na tapos na tayo? Presidente Juan, ito po ang mga dokumentong kailangan ninyong lagdaan. Ilapag mo na lang sa mesa. Presidente Juan, matagal na po kayong hindi pumapasok. Ito pong kahon. 3 buwan na po ang nakalipas. Ipinadala po ito ni MS Su. Yocheng, may handa akong regalo para sa ating kasal, para sa'yo. Kung sakaling wala ako sa araw na yon. Hindi nila kasalanan ang aksidente ko sa hagdan. Si Ruan Lee ang nagtulak sa akin. Kung gusto mong magparusa, siya ang parusahan mo, Ruan Yocheng. Kahit na ang katotohanan ay nasa harap mo na. Ayaw mo pa ring tingnan. Naniniwala ako kay Ate Suli. Kung noon pa lang, nagtiwala ako sa'yo ng kaunti. Baka hindi ka sana naging ganyan kasawi. Ruan Lee, paano mo nagawa ang ganoon kay ate? Juan, boss. Umalis ka. Yucheng, kuya, buntis ako. 3 buwan na. Yucheng, kuya, ayokong umalis ng bansa. Pagapanganak ko sa batang to, tayo-tayong 3. Mabubuhay ng masaya. Matutuwa rin ang kito at tita. Ano ba? Wala tayong magiging anak. Ano ang sinasabi mo? Ruan Lee. Akala ko ba totoo ang lahat? Niloloko mo lang pala ako. Ito si Suli, ang nagpa-fake nito. Hanggang ngayon, nagsisinungaling ka pa rin. Yucheng, kuya, ginawa ko lang ito dahil mahal na mahal kita. Natatakot akong kunin ka niya. Siya ang nag-provoke sa akin. Hindi ko sinasadya na itulak siya. Ipa-abort mo ang bata. Lumayas ka ng bansa ngayon din. Ayokong makita ka ulit. Gusto mo talaga akong iwan. Yucheng, alam na ng lahat ng tao. Ang relasyon natin at may anak na ako sa'yo. Ruan Yucheng, pananagutan mo ko. Si Suli lang ang mahal ko. Hindi kita pakakasalan kailanman. Patay na siya. 3 buwan na ang nakalipas, nakita mong lahat. Nalunod siya sa dagat. Tumahimik ka. Buhay siya. Ruan Yucheng, gago ka. Pagkamatay ni Suli, ganyan ka na sakin. Huwag mo akong ikumpara kay Suli, hindi ako madaling palayasin. Kung lokohin mo ako, talon ako sa tuktok ng gusali ng kumpanya. Para malaman ng lahat, 2 buhay ang mawawala. Sige, tulungan kita. Halika. Gusto mong mamatay? Bibigyan kita ngayon din. Ruan Yucheng, baliw ka. Bantis ako sa'yo. Hindi mo ko pwedeng ganyanin. Paulit-ulit mong pinagtripan si Ali. Ang dali-dali ng kamatayan para sa'yo. Ano na naman ang gusto mong gawin? Napakasama mong babae. Hindi ka karapat dapat magkaanak sa akin. Layas. Ano ng lugar ito? Bakit mo ako dinala rito? Binigyan na kita ng pagkakataon na umalis ng bansa, pero di mo sinunod. Gusto mo pa ring makipag-away sa akin ng ganito. Kaya ngayon, ang buong buhay mo. Dito mo na sa mental hospital na ito gugulin. Mag-isip-isip ka at magbayad sala para kay Ali. Hindi, Kuya Yucheng. Wag na ang bata. Ayoko dito. Susundin na kita sa lahat. Papaalisin ko na ang bata, tapos alis na ako ng bansa. Pakiusap. Huli na ang lahat. Paano ako makakabawi kay Ali kung hindi kita papahirapan ng gusto? Ikaw ang pumatay sa kanya.
Kung hindi dahil sa pagpapaubaya mo, paano ko siya mapag-initan at mapapahamak ng paulit-ulit? Tumahimik ka. Hawakan niyo siya. Kuya Yocheng, ang anak ko. Malakas ang pagdurugo mo. Hindi na masasagip ang bata. Ruan Yocheng, makinig ka. Noong nasa dagat tayo, ako ang unang tumalon. Ako ang naglano para siya ang mapagbintangan. Pero siya, gusto na niyang mamatay. Sabihin mo, sino ang mas kinamumuhian niya sa huli? Ikaw o ako? Ha 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 ha. Siyempre, ikaw. Mas gugustuhin pa niyang mamatay sa pakasalan ka. Anong sinasabi mo? Ginoong Ruan, maluha ang pagdurugo ni Genji. Ruan, kailangan na siyang operahan agad. Ano mang usapan? Pagkatapos na lang ng operasyon niya. Nasaan si Ruan Lee? Sa operating room. Yung bata. Kumusta ang bata? Nawala. Hindi siya karapat-dapat magkaanak sa akin. Ikaw. Ruan Yocheng, gusto mo ba talagang patayin kami sa galit? Noong buhay pa si Suli, sinaktan mo siya. Pinilit mo pa rin makipagrelasyon kay Ruan Lee. Ngayong wala na si Suli. Sinasaktan mo na naman si Ruan Lee. Pinatay mo pa ang sarili mong anak. Hindi ba ayaw niyo akong makipagrelasyon kay Juan Lee? Ikaw. Ngayon, nagkatotoo na ang gusto niyo. Anak, magising ka. Tapos na ang lahat. Kalimutan mo na ang nakaan at magsimula ng bagong buhay. Pwede ba? Huwag mo nang ulitin ang pagkakamali mo. Suli. Nakaganti na ako para sa'yo. Asawa, Ruan Yocheng. Nababaliw ka na talaga. Nabaliw na ako noong araw na namatay si Suli. Hindi na kita kayang kontrolin. Bahala ka na sa buhay mo, asawa. Ikulong siya sa mental hospital. Walang makakapagpalabas sa kanya. Nang walang pahintulot ko. At walang sinumang makakadalaw sa kanya. Ruan Yucheng. Mahal kita, isang walang kwentang tao. Buti nga namatay si Suli, nakalaya na siya. Sana. Mamatay kang malungkot at hindi ka na muling magkita ni Suli. Ali. Ito ang gamot mo, ingatan mo. Salamat. Kumusta? Ano sabi ng doktor? 3 buwan na ang nakalipas, sinabi ng doktor na okay na ako. Magpa-check up ng regular. Delikado ang epekto ng pagkalunod. Huwag mong papabayaan. Sage, Teacher Keju. 3 buwan na, plano kong magpakamatay para parusahan sila. Pero ang malakas na alon ng gabing iyon. Wala na sa kontrol ko ang lahat. Siguro, mas mabuti pang mamatay na lang, lumayo sa maruming. At nakakapagod na mundong ito. Pero sa huling sandali bago ako mamatay, biglang may kumirot sa puso ko. Ayaw kong mamatay ng ganun. Si Kedo ang nagligtas sa akin mula sa kamatayan. Gising.
May lagnat ka. Palitan mo muna ang basang damit mo. Ang taong nakaligtas sa kamatayan, dapat mas mabuhay para sa sarili. Kaya ang sugatan at sira-sira kong sarili. Iniwanan ang lahat ng nakaraan, parang ipinanganak muli. Dito sa tahimik na baybayin, unti-unti kong pinagaling ang sarili ko. Hindi pa ganap ang paggaling mo, huwag kang magpalaming. Naiisip mo na naman ang mga tunay mong magulang? Ang tagal na nating naghahanap, wala pa ring balita. Sa tingin mo? Baka naman. Ayaw talaga nila na makita ako. Hindi. Siguradong hinahanap ka rin nila. Sasamahan kita, hanggang sa matagpuan sila. Malakas ang hangin, umuwi na muna tayo. May sorpresa ako sa'yo. Ginongke. Anak ko siya. Ano ang nangyayari? Sa auction ng painting at sigit sa Paris 2 linggo ang nakalipas. Nakita ni Ginang Chi ang portrait na ginawa ko para sa'yo. Kinuntak niya ako sa pamamagitan ng organizer. Nawawala ang anak niya, pero kapareho ng gold lock mo. Nang matanggap ko ang tawag, agad kong nahulaan na sila mahil. Ang iyong tunay na mga magulang. Ayokong bigyan ka ng maling pag-asa. Kaya mulit-muli kong sinigurado. Nang maging sigurado na, saka ko lamang sila inimbitahan sa studio. Si Ginoong Ki ang tumulong sa amin para sa sample collection. Ipinadala namin ito sa testing center. Ito, nang makuha at kumpirmahin ang resulta, agad kaming nagmadali rito. Ikaw, talagang anak ka namin. Ang hindi lang alam ngayon ay kung ikaw ba ay si Tingchon o si Wenxia. 2 anak namin. Ang panganay, Chi Tingchun. Ang bunso naman ay Chi Wenxia. 1 taon lang ang pagitan ninyong magkapatid. Pero magkamukha kayong dalawa. Malakas ang angkan ng pamilya Chi. Kayong magkapatid, simula sa Pol, ay ang mga mahal naming prinsesa. Hindi dapat kayo nagdanas ng kahit katiting na hira. Ngunit noong 3 taong gulang kayo. Nadukot kayo at mula noon, nawala na ang lahat ng bakas ninyo. Ikaw si Wenxia. Matigas ang ulo mo noong bata ka. Sinaksak mo ang sarili mo gamit ang hairpin ko. Naalala mo ba? Anak ko. Inakala ng nanay mo, hindi na kita muling makikita sa buhay na ito. Hindi ko inaasahang muling makikita pa tayo. Tito at tita, kailangan muna ni Ali ng konting panahon para mag-isip. Maupo muna tayo at mag-usap. Nang maglaon, nahuli ng mga pulis ang mga kidnapper. Nakakainis. Naibenta na niya kayo. Binigyan pa kami ng maling impormasyon. Kaya, nasayang ang pinakamagandang pagkakataon para hanapin ka. Ganoon na lang nasayang. Mahigit 20 taon, 20 taon. Kawawa naman ang aking anak na napariwara. Walang araw na hindi kita iniisip ng ina mo. Alam mo ba? Pa. Ma. Masaya rin akong nakita ko kayo. Kanina isinabi ninyo, may ate pa akong mas matanda sa kin ng 1 taon. Kapag nahanap na natin ang ate mo, magkakasama-sama na tayong pamilya. Siya, maami talagang pagkukulang ang tatay mo sa iyo. Sumama ka sa amin. Iyak na ibibigay ng tatay mo sa iyo ang pinakamalaking pagdiriwang para sa iyo. Ako. Baka kailangan ko munang pag-isipan ito. Paumanhin. Siya. Kapag napag-isipan mo na, handa kaming tanggapin ka sa bahay anumang oras.
Tito at tita, sandali lang po muna. Susundan ko muna siya. Sa wakas nakita mo na sila. Bakit parang may iba kang iniisip? Keduo. Gusto ko sanang ipahanap mo sa kin ang isang tao. Sino? Ruan Lee. Yung babaeng may malabong relasyon sa dati mong nobyo. At muntik pang maging sanhi ng pagkawala mo. Naalala mo ba, sinabi ko sa'yo dati. Ang ilang batang piliwan siya ay dahil kamukha ko ang ampun niyang kapatid. Magkamukha nga kami. Pero ako, palaging nagpapasensya at nagpapakumbaba. Si Ruan Lee naman, buong buhay niya ay palaging nasusunod ang gusto. Kahit anong gawin niya sa akin. Si Ruan Yucheng, laging siya ang pinapanigan. Narinig mo kanina. Noong nawala ako noon, may isa pang kapatid na babae ang nawawala. Kaya pala kanina, parang nababahala ka. Natatakot ka ba? Na baka yung taong paulit-isa-ulit na nanakit sa'yo ay kapatid mo? Hindi ko talaga maisip. Kung si Ruan Lee nga ang kapatid ko, paano ko haharapin yon? Siya. Naiintindihan namin ni Daddy na biglaan ito para sa'yo. Kailangan mo ng oras. Wala yan. Basta't mahanap ka namin, kahit kaano katagal maghintay, okay lang. Kung ayaw mo munang umuwi, huwag. Pero, Kapag namimiss ka namin, pwedeng dalawin ka lang namin? Hindi. Masaya talaga ako sa paghahanap niyo sa akin. Gusto ko ring sumama sa inyo pa uwi. Pero, alam ko kung nasaan ang isa pa ninyong anak. Alam mo kung nasaan ang kapatid mo? hindi ko siya kapatid. Marami siyang ginawang masama sa akin. Muntik na niya akong ipapatay. Pero kung gusto niyo talagang malaman kung nasaan siya, sasabihin ko sa inyo. Maaari kong sabihin sa iyo. Bakit ba, kapag nandyan si Ruan Lee, ako lagi ang hindi napipili? Ako ba talaga ay laging pangalawa sa kanya? Tsiya, nasaan ang kapatid mo? Gusto ko munang hanapin siya. Huwag kang mag-alala kung totoo ang lahat ng sinasabi mo. Bilang mga magulang mo, bibigyan ka namin ng katarungan. Siya ngayon ay ampon na ng pamilya Ruan dito sa Maynila. Ruan Lee. Sa pamilya Ruan pala siya. Siya, ikaw ba yung kasintahan ni Ruan Yucheng na nawala at inakalang nalunod? Ikaw ba yon? Ang hirap ng pinagdaanan mo nitong mga nakaraang taon. Narinig din namin ang iskandalo sa kasal ni Ruan Yucheng. Sa mismong araw ng kasal, nalunod daw ang kanyang nobya. Tapos, kumala pa ang video niya at ng kapatid niyang ampon. Pero hindi namin inakala na ikaw at si Ting Shun pala ang nasa kwentong yun. Malakas ang impluensya ng mga Ruan dito sa Maynila. At mahal na mahal siya ni Ruan Yucheng. Hindi niya hahayaang kunin ninyo siya pabalik. Ruan Yucheng. Ang kapal na mukha mong apihin ang anak ko. Tsiya, huwag kang mag-alala. Hindi ko siya palalampasin. Ano nangyari? Bakit hindi pa dumating ng pondo para sa mga proyektong ito? Bakit ganito? Ang mga malalaking investor, biglang hindi na makontak. Ginawa ko na ang lahat para makipag-ugnayan. Pero kapag narinig ang pangalan ng Ruan Group, agad-agad binababa ang telepono. Tumigil ka. Napagkasunduan na yan matagal na. Walang silbi ang tulad mo sa kumpanyang ito. Lumabas eh. Nak, isang taon na ang lumipas mula nang mawala si Suli. Tanggapin mo na ang katotohanan. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Tatay, nanay, bakit kayo nandito? Nasaan si Ruan Lee? Patay na. Gago ka. Posibleng tunay na anak si Ruan Lee. Ng pamilya Che. Hinahanap nila siya ngayon sa atin. Kung hindi natin ibibigay, titigil ang pakikipagtulungan ng mga Chi. Malulugi ng husto ang pamilya Ruan. Eh ano naman? Patay na si Ali, wala na akong pakialam. Anak, maawa ka naman sa aming magulang. Noon, dinukot ng kalaban ng mga Chi ang dalawang anak nilang babae. Pagkaraan ng napakatagal na panahon, may balita na rin sa wakas. Tulungan mo na lang sila. 2 anak?
Kaya pala magkamukha si Ruan Lee at Ali. Naimbestigahan ko noon, hindi tunay na anak ng mga susi Ali. Ano ang kinalaman ni Suli dito? Ibigay mo agad sa akin si Ruan Lee. Baka naman. Baka magkapatid talaga si Ruan Lee at Ali. Baka alam ng pamilya Chai ang tungkol kay Ali. Kaya sila nagpunta rito. Ano bang pinagsasabi mo? Nabaliw ka na ba dahil sa isang babae? Ang relasyon mo at ni Ruan Lee, dati, ipinagkalat mo pa sa buong Maynila. Anong kakaiba kung hanapin siya ng mga Chi ngayon? Anak, matagal na ang nawala ni Suli. Oras na para bitawan mo na. Makinig ka. Ibigay mo na si Ruan Lee sa pamilya Chi. Hindi. Hindi patay si Suli. Ikaw, Ako mismo ang magtatanong sa pamilya Chai. Kung hindi nila ipakita sa akin si Suli. Ako mismo ang magpapadala kay Ruan Lee sa impyerno. Nasaan si Suli? sino si Suli? Di ko kilala. Nandito ako para kay Ruan Lee. Huwag kang magkunwari. Pinatunayan niyo bang tunay na anak niyo si Suli? Kaya't hinahanap niyo ang kahawig niya. Di ba? Ikaw ang pumatay kay Suli, tapos magtatanong ka kung nasan siya, Boss Chi? Pribadong usapin ito ng pamilya Ruan. Tingnan mo, mahigit isang taon na. Naghihirap din naman si Yucheng. Halos ayaw nang mabuhay. Pwede bang patawarin mo na lang at huwag mo na siyang guluhin pa? Halos ayaw nang mabuhay? Eh bakit di na lang siya magpakamatay? Siya ang nagtulak kay Suli sa dagat. Kung may konsensya siya, dapat magbayad siya ng buhay kay Suli. CJ, Ikaw, kailangan bang mamatay muna ako bago mo ako papayagang makita siya? nababaliw ka na. Hindi pa sapat ang pagpatay mo sa kanya noon? Ngayon, magpapakamatay ka para lang lumabas siya? Ikaw, Gusto ko lang siyang makita. Isang beses lang. panaginip. Ruan. Ibigay mo si Ruan Lee, tuloy ang negosyo natin. Kung hindi, bukas, ang gusaling ito, sasakop ng pangalang Chi. Kahit di mo sabihin, mahahanap ko pa rin siya. Hanggat di ko nakikita si Ali. Pahihirapan ko si Ruan Lee araw-araw. Boss Cheng. Pukpok, wala ka bang ibang alam kundi manakit ng babae? Saan ba talaga si Suli? Kaapat dapat ka ba malaman? Hindi na kita papayagang saktan siya. Director Chang, sandali lang. Napakatanga mo. Dahil lang sa babae, ganyan ka? Inihiya mo ang pamilya namin, Ruan. Pa. Gusto ko lang makita si Suli kahit saglit. Isang pagkakataon lang. Ipapasa ko sa iyo si Ruan Lee. Ikaw. Wala ka pa ring pagbabago. Akala mo ba, dahil lumalaki na ang pakpak mo, hindi na kita mapipigilan? Pa. Nalaman ko na ang lahat mula sa mga walang kwentang tauhan mo. Ngayong hapon, dadalhin ko si Ruan Lee. Kung nandito nga si Suli, iyak na hindi niya hahayaang lumapit ka sa kanya, gago ka. Pa. Gusto ko lang makita si Ali. Gusto kong magbayad sala. Anong magagawa mo? Manluhod at magmakaawa sa kanya? At makakapagpigil ka ba ng sarili mo? Mula ngayon, hindi ka na magwawala? Payagan mo lang akong makita siya, pangako ko sa'yo. Tatanggapin ko ang anumang kahihinatnan, basta makita ko lang siya. Pa. Sige. Huling pagkakataon mo na to. Ali. Itinago ni Ruan Yucheng si Ruan Lee. Gusto nilang ipagpalit ka sa kanya. Huwag kang mag-alala, tito at tita. Hindi talaga namin ipagpapalit ang kalagayan mo para kay Ruan Lee. Kasal na sila ni Ruan Lee, di ba? Bakit pa niya ako hahanapin? Hindi sila nagpakasal. Akala ni Ruan Yucheng, patay ka na, para magiganti para sa iyo. Ikinulong niya si Ruan Lee sa mental hospital. Nawala rin ang bata. Para maghiganti para sa akin. Noong buhay pa ako, binaboy niya ako. Ngayong patay na raw ako, si Ruan Lee naman ang pinahirapan niya. Baliw talaga siya. Tapos na yon. Ayos na.
Anong nangyari? Takot kang mahuli niya? Ganyan ang ugali niya, mapang-api, mapanakit. Hindi titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto. Sa nararamdaman ng iba, ang paghahanap niya sa akin. Panahon na lang ang pagitan. Huwag kang matakot. Hindi ko hahayaang saktan kanya muli. Ang mga bagay na ayaw mo, wala nang makakapili sa iyo. Hindi ako takot. Naiinis lang ako sa pakiramdam na mababalikan ako ng taong yun. Nakakabwisit lang talaga. Tama. Hindi ka na ang dating suli. Ako na ang haharap sa kanya para tapusin to. Anong ginagawa mo rito? Ali, Sandali lang, diretsahan na. May naghihintay pa sa akin. Chang, Wala kang pakialam. Sabihin mo na kung may sasabihin ka. Kung wala, aalis na ako. Ali, alam kong mali ako noon. Hindi ko dapat niloko ka. Hindi kita dapat sinaktan. Yung pagpaparatang ni Wanli sa'yo. Nalutas ko na. Nasusugatan na rin siya. Nawala ang anak niya, nasa mental hospital na siya ngayon. Dapat masaya ka. Tao ka pa ba? Kailangan ba lahat ng babae nagmamahal sa'yo? Patayin mo bago ka masiyahan? Siya ang nanakit sa'yo. Ginaganti kita. Simula't simula pa, ikaw lang ang tunay na nanakit sa akin. Wag na. Wala na akong pakialam. Wag mo na akong guluhin sa hinaharap. Hindi. Hindi ganyan. Mula nang mawala ka, doon ko lang nalaman kung gaano kita kamahal. Patawarin mo ako, pwede ba? Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ruan Yucheng, baliw ka. Ang pagmamahal mo, puro sakit lang ang dala. Hindi mo ako mahal, hindi mo rin mahal si Ruan Li. Ang mahal mo lang ay sarili mo. Bitawan mo ako. Ali, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Patawarin mo na ako, please. Umalis ka. Huwag mo nang gambalain si Ali. Ali, bakit ayaw mo maniwala sa akin? Totoo, mahal na mahal kita. Papatayin ko ang sarili ko para sa'yo. Naghintay ka rito buong gabi? Nag-aalala ka ba sa akin? Okay lang ako. Huwag kang mag-akala. Ang pagtayo mo rito. Nakakaabala sa negosyo ng Keduo Art Studio. Alam kong marami akong pagkakamali noon. Hindi ka makabago. Wala akong pakialam sa ginagawa mo. Ayoko nang makita ka. Para sa akin ngayon, katulad ka na lang ng basurahan. Walang pinagkaiba. Ali, Ali. Sinusundan ka niya araw-araw. Huwag kang magpadaig at magpatawad sa kanya. Impossible. Sa buhay ng tao, isang pagkakamali lang. Sapat na para mapahamak ka. Hindi pa rin ako mapalagay. Ano bang gusto mo para mapanatag ako? Itago mo ako. Pakasalan mo na ako. Ano to? Pakasalan mo na ako. Ali. Mula nang pumayag kang maging kami. Naghanap na ako ng master jeweler sa Paris para gawin ang singsing na ito. Pero natatakot akong matakot ka. Kaya hindi ko magawang magpropose. Pero ngayon, hindi ko na kaya. Ali. Papakasalan mo ba ako? Ako. hindi ka pwedeng pakasalan siya. Huwag.
Gusto ko. Ang ganda naman, Ali. Salamat. Salamat sa pagsagot ng sa akin. Ali, asawa mo na ako. Ganito na lang ba? Iiwan mo ako. Iiwan ka. Mabuti nga ang sabi nila. Huli na ang lahat, wala nang halaga. Ruan Yucheng, ano ba yung itsura mo ngayon? Sino ba ang pinagpapanggap mo? Ikaw ang paulit-ulit na sumugat kay Ali noon. Mahirap na siyang nakabangon, may bagong buhay na siya. Kung talagang mahal mo siya, lumayo ka na lang sa kanya. Huwag mo na siyang gambalain. Pasensya na. Ali, sinagot mo na ang proposal ko. Huwag kang magbabago ng isip ha? Bitawan mo ako. Ruan Yucheng, yang pokpok na yan. Bigyan mo ng pampakalma. Kasalanan talaga yang Ruan Yucheng na yan. Ang ganda-ganda ng anak natin, nasira niya. Pinutol ko na ang lahat ng pakikipagnegosyo natin sa pamilya Ruan. Hindi tatagal ng isang buwan yan. Ali, nakita na namin si Ruan Li. Pero dahil kay Ruan Yucheng, nabaliw na ang isip niya. Kayo. Gusto niyong patawarin ko siya. Walang ganun. Pero si Ruan Li, anak pa rin namin yan. Gusto naming ipadala siya sa isang home for the aged. Siguradong hindi siya magugutom habang buhay, pero hindi na namin siya bibigyan. Ang pagkakataong saktan ka ulit. Nagawa na namin ang aming testamento. Nasa abogado na lahat ng ari-arian. Sa iyo mapupunta. Hindi ko naman hinahangad ang yaman niyo. Akala ko pipilitin niyo akong patawarin siya para sa kapayapaan ng pamilya. Alam namin ang hirap na dinanas mo. Ang gusto lang naming mag-asawa sa buong buhay mo. Masaya ka lang. Ang kasal ninyo ni Kiduo. Gagawin naming pinakamasayang bagong kasal ang anak namin. Salamat, tita at tita. Ginoong Kejuo at Binibining Suli. Pangako ba ninyong magmamahalan, magpupugay at mag-ingatan kayo sa isa't isa? Sa hirap man o ginhawa, sa kalusugan o karamdaman. Hanggang sa wakas ng inyong buhay? Ako ay pumapayag. Ipagkaloob ninyo ang inyong mga singsing. Ali, nawala na naman kita. Suli, mamatay ka. Bakit? Pareho lang tayong anak, pero lahat ay para sa'yo. Si Ruan Yucheng, iniwan ako para sa'yo. Inahirapan ako. Ikaw na to, Pokpok. Anong karapatan mong maging masaya? Gusto kitang patayin. Bakit hanggang sa huli, siya pa rin ang pinoprotektahan mo? Kuya Yucheng, Awagin ang ambulansya. Dali. bakit hanggang sa kamatayan, siya pa rin ang iniligtas mo? Ali. Pwede bang tingnan mo ako kahit isang huling beses? Paumanhin. Ali, nasira ko na naman ang kasal mo. Kuya Yucheng,
Iniwan ka na ni Suli. Sasamahan kita. Galit ka pa ba sa kanila? Matagal nang wala. Sila na mismo ang hindi makalimot. At ayaw din nila akong palayain. Tana, oras na para pumunta sa paliparan. Oras na para simulan ang bagong buhay na para lang sa atin.